7 pamamaraan upang mapakalma ang iyong isipan. Palagi ka na lang bang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo makukontrol? Hindi mo ba mapigilan ang iyong sarili na wag nang magpaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado? Palagi ka na lang bang nag-o-overthink pero wala ka namang nakukuhang kasagutan sa mga iniisip mo? Sa panahon ngayon, napaka-komplikado na ng ating buhay. Kaya nahihirapan na din tayong mamuhay sa mundong ito. Umiikot-ikot lang ang buhay natin sa wala. Madalas iniisip ng ibang tao ang nakaraan nila, na sana'y ginawa nila ang lahat noon. E di siguro ay may nakikita silang positibong pagbabago ngayon. Napakarami ng responsibilidad natin. Dahil sa dami-rami ng mga gawain, wala na tayong pahinga. Dahil sa kadahilanang ito, na-stress na tayo sa mga bagay na hindi natin kailanman mababago. Kasi wala naman tayong kontrol sa ibang bagay. If you're one of those people who are often in their heads and think about every little detail of their life, that can be harmful. Kaya anong maaari mong gawin upang ihinto ang paghihirap sa lahat ng bagay? Subukan mo ang 7 pamamaraan na ito. Number 1, mag-focus ka sa kakayahan mo. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan mong mabuti kung ano ang kakayahan mo. Alamin mo kung ano ang magagawa mo at alamin mo kung ano ang mga hindi mo kayang gawin. Alamin mo kung anong mga bagay ang pumipiga sa buhay mo. And analyze which externalities and stressors were involved in those situations. Ipagpalagay na lang natin na ang pinaka-problema mo ngayon ay nanlalamig na ang partner mo sa'yo. Dahil siguro may iba na siyang gusto. Yan ang isa sa mga bagay na hindi mo makukontrol. Hindi mo makukontrol ang tao. Ang emosyon mo lang ang kaya mong kontrolin. Ibig kong sabihin na huwag mong masyadong isipin yun. Alam kong masakit, pero isipin na lang natin, tanggapin na lang natin na ang problemang yun ay hindi natin kontrolado. Go through every situation pressing you and try to develop a realistic sense of control. Matuto kang bumitaw sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang kontrolin. Dapat maunawaan mo na hindi mo makukontrol ang ilang partikular na pangyayari sa lahat ng oras. Masabihan mo nga ang tao na gawin mo ang bagay na to. Pero kung ayaw niyang gawin, dahil yan ang desisyon niya, wala ka nang magagawa doon. Masabihan mo nga sila na huwag magmura. Pero kung ayaw nila, wala ka nang kinalaman doon. Nakuha mo ba ang punto ko? Sa mga sitwasyon kung saan kasangkot ang mga bagay na hindi mo kayang abutin, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga bagay na yon. At hayaan mo ang mga bagay na magbabago ng natural. Gaya ng mga tao, di ba? Kahit anong pilit mong baguhin sila, kung ayaw nila, hindi sila magbabago. Kung gusto na nila, sila na ang gagawa ng paraan para magbago. Katulad ng ginawa ko ngayon, minomotivate kita. Tinuturuan kita kung paano gawin to, paano gawin yan. Pero kung ayaw mo, wala na akong magagawa. Sino ba naman ako para makialam sa buhay mo, di ba? Yan ang mindset ko eh. What I'm trying to say, as soon as you learn to loosen up, you will find that your stress levels get lower. Your brain won't get overwhelmed by the amount of information it can compute. At lalong hindi mo masasayang ang oras mo sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Kung kaya mo lang itong i-apply sa sarili mo, na ang kakayahan mo ay para sa'yo lang, na wala kang kakayahan na kontrolin ang panlabas na bagay, mas gagaan ang pakiramdam mo. Number 2, mag-focus ka sa kalakasan mo. Alam kong may kahinaan tayong lahat, pero wag na tayong mag-focus doon. Doon tayo mag-focus sa positibong bahagi ng ating buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao ay dahil sinusubukan nilang lutasin ang mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan. Yun bang hindi na nila hawak ang sitwasyong yun, pinoproblema pa rin nila. Halimbawa, may kamag-anak ang napaka-toxic na. Hindi mo kayang lutasin ang pag-uugali nila. Sila lang ang makakapagdesisyon kung magbabago ba sila sa buhay nila. When you find yourself in a situation where you can change something, chances are, you don't have the necessary tools to do so. Kasi nga, hawak mo ang sitwasyon eh. Paano ka pa ma-stress kung kontrolado mo ang isang bagay? Di ba? Instead of forcing yourself to do something out of your reach, you should focus on the places where you can shine. Hindi ito simple, pero kayang-kaya mo. Kailangan mong maunawaan na hindi lahat ng tao ay may partikular na tinatawag nating skill set. Kahit anong pilit mo, hindi ka magiging perpekto sa ibang aspeto ng iyong buhay. Ang ilang mga tao ay likas na mahusay sa ilang mga bagay, pero kulang sila sa ibang mga departamento ng buhay. Madaling halimbawa, may taong bobo sa math, pero ang talino sa science. Yan ang ibig kong sabihin na may parte ng ating buhay na mahina tayo. Pero hindi dapat tayo nagpo-focus doon. Kung hindi ka napupromote sa trabaho mo, siguro nakikita ng boss mo na medyo kulang ka pagdating sa ganitong klaseng trabaho. Uulitin ko,
hindi mo hawak ang ganitong sitwasyon. Hindi ka manager at hindi ka makakapagpasya kung makukuha mo ang promosyon na yon o hindi. Ang magagawa mo lang ay mag-focus ka na maganda pa rin ang takbo ng trabaho mo. Maganda pa rin ang record mo sa kumpanya. Pwede mong trabahuhin ang anumang bagay, pero ang desisyon ng boss mo, wala ka nang kinalaman doon. Instead of worrying over the things that are not up to you, try to improve the areas you can improve. Focus on working on yourself and bettering yourself. Everything else is out of your control, and you should take it in stride. Switching your focus from trying to change externalities to better yourself will alleviate a lot of pressure. You will feel less stressed, and in the long run, you will be happier. Number 3, kumalma ka lang. Alam kong mahirap, lalo na kung may gusto kang makuha sa lalong madaling panahon. Pero hindi ganyan kadali ang buhay eh. Hindi ito minamagic lang. Realidad ito. Magkandalitsi-letsi muna ang buhay natin bago natin makuha ang ating mga kagustuhan. Sa mga nakaka-stress na sitwasyon, halos mababaliw na tayo eh. At hindi na tayo makakapag-isip ng maayos. Kapag nagsimula kang mag-alala at ma-stress, kailangan mong humanap ng paraan para mapakalma mo ang iyong sarili. Ang isa sa mga pinakamainam na paraan upang pakalmahin ang sarili mo ay bumuo ka ng mga affirmations. Alam mo ba kung ano ang affirmation? Affirmations in New Thought and New Age terminology refer primarily to the practice of positive thinking and self-empowerment, fostering a belief that a positive mental attitude supported by affirmations will achieve success in anything. Bibigyan kita ng ilang mga halimbawa para mas lalo mong maintindihan kung ano ang magagawa ng affirmation para kumalma ka. Number 1, may tiwala ako sa sarili ko. Number 2, kaya ko tong gawin. Number 3, walang makakatalo sa akin. May ideya ka na ba? Yan yung mga salita na positibo lang. Kung binabangga ka ng mga negatibo, banggain mo rin ang positibong mga salita. Instead of stressing out about the worst outcomes, give yourself a pep talk and prepare for all situations. Halimbawa ito, nag-host ka sa isang conference. Siyempre, natural na yung kaba. Kinakabahan ka, lalo na kung bago ka pa lang. Ang kaba natin ay isang negatibong emosyon yan, lalo na kung sobra na. Kaya matuto tayong pakalmahin ang ating sarili. Have quick little phrases that can perk you up when you're overwhelmed. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Handa na ako. Magagawa ko to. All of these mantras are examples of things you can say. Having these affirmations can keep you mentally strong. Saying things like this aloud can help you combat self-doubt and avoid overthinking. Ulit-ulitin mo lang ang mga phrases na yan. Isa yung tinatawag nating psychological trick na makakatulong sa atin para kumalma tayo. Huminga ka ng malalim. I-voice out mo ang mga binaon mong affirmations at makikita mo na may positibong resulta ito sa buhay mo. Number 4, mamuhay ka lang ngayon. Ano ang ibig kong sabihin? Bitawan mo na ang nakaraan mo at huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan mo. Mag-focus ka lang sa ngayon mo. Kasi yan ang napapansin ko sa mga tao eh. Naguguluhan sila at lalo silang nahihirapan kasi iniisip pa rin nila ang kanilang nakaraan na hindi naman mababago. People often get stuck in the past, playing certain events on repeat. For what? Hindi lamang ito nagdudulot ng pagkabalisa at stress. Pag-aaksaya lang din ito ng oras na maaari mo sanang gugulin para sa kasalukuyan. Wala namang masama kung nag-iisip ka pa rin sa nakaraan mo. Ang problema lang ay kung na-stuck up ka sa sitwasyong gusto mong baguhin. Wala ka namang patutunguhan sa pag-iisip ng ganyan eh. Walang silbi ang paggawa niyan dahil hindi mo na maibabalik at masasabi ang mga bagay na iniisip mo ngayon. What you can do is reflect on that conversation with a different perception. Think about what you can do now or in the future instead of what you could have done. Subukan mong limitahan ang oras na ginugugol mo sa pag-iisip tungkol sa mga nakaraan mo. Well, some reflection can be good, but you should try to focus on what's going on now. Ang iyong oras ay limitado lang at dapat mong gugulin ito sa matalinong paraan. When you take everything in stride to focus on the present, you will be less overwhelmed and less stressed. Number 5, banggain mo ang iyong takot. Oras na para harapin mo ang iyong kinakatakutan. Ang takot kasi natin ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang stress levels natin. Ang takot na yan ang pumipigil sa'yo. Takot ang utak mo, kaya takot ka ring umaksyon. The only way to get that control back is to face your fears. Imbis na kaya natin gawin ang isang bagay, hindi natin magagawa kasi nauunahan tayo ng takot. Instead of beating yourself down for having those fears, try to solve the issue from the root. Facing your fears is not an easy task, but it is possible. Facing your fears can make you more anxious in the short term, but in the long term,
it will give you the courage to take on everything you want to. Number 6, magtakda ka ng schedule sa pag-aalala. Kasi kung ikaw yung tao na sobra kung mag-alala, idaan mo na lang sa schedule para hindi naman buong araw nag-aalala ka. Nakakapagod yon at nakamamatay pa. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko lang kung ano ang epekto nito sa ating katawan. Bigyan mo yung sarili kahit kalahating oras lang para mag-alala sa mga bagay-bagay. At pag natapos na ang kalahating oras, tumigil ka na. Go back to the present moment and try to stop overthinking. Number 7, magpatulong ka na. Kung umabot na sa punto na nahihirapan ka na, oras na para sumigaw ka ng tulong. Hindi masama yon, hindi nakakahiya yon. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa kakaisip ng kung ano-ano. Sa dami ng pinagdadaanan mo, alam kong marami ka nang nagawa o natapos na ikaw lang mag-isa. Pero may mga bagay kasi na sobrang bigat na sa atin. Taking on all this pressure alone can be very harmful. When it comes to something that you cannot change, it's good to have a support system that can comfort you when you need it. Kung na-stress ka na sa sitwasyon mo, pwede mong lapitan ng iyong pamilya at mga kaibigan mo. Kaya ka nilang pakalmahin, kaya ka nilang pasayahin, kaya nilang pagaanin ang mood mo. They can give you a second opinion, a different perspective on what happened, and can put your mind at ease. Kung wala kang tiwala sa mga kaibigan mo o sa pamilya mo, oras na para kumonsulta ka sa isang professional, gaya ng psychologist. The simple act of talking to someone about what you've been through can significantly lower your stress levels. Likas na katangian na natin itong mga tao na mag-alala sa sitwasyon natin. Ngunit kung sumobra naman ang pag-aalala, ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa ating buhay. Mawawala tayo sa tamang landas. Uulitin ko, kailangan mong maunawaan na may ilang bagay na hindi mo mababago at hindi mo kailangang kontrolin. Focus on what you can change. Focus on what you can control. And focus on harnessing your abilities. Create specific guidelines like affirmations and stress management plans to help keep you grounded. Kung hindi pa rin gumana ang lahat ng ito, magpatulong ka na. Ito na ang huling solusyon. Pero alam kong gagana ito sa'yo. Dahil itong mga hakbang na ito ay positibo. At ang positibo ang palaging mananaig. And also, your stress levels will be significantly lower. And you will be happier overall.